Ngayon, alam na natin na mahilig si Kim sa grandiosong pagpasok, ngunit pagdating sa kanyang mga paglalakbay, tila siya ay nasa isang pelikulang pampasigla na may twist na kapantay ng kay James Bond. Mula sa armadong tren hanggang sa misteryosong mga flight, ang mga pamamaraan ni Kim sa paglalakbay ay mga alamat. Ngunit ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng kanyang mga lihim na paglalakbay? Hindi natin talaga masabi. Oo, ang pinunong ito ay hindi lang basta nagpapakita sa mga paliparan tulad natin. Sa anumang paraan, maaring lumitaw si Kim kahit saan at walang makapaliwanag kung paano siya nakarating doon. Sobrang kakaiba, di ba? Well, iyon ay ilan sa mga misteryo sa kanyang mga paglalakbay na nagsisimula sa mga flight sa ere. Ang airborne na paglalakbay ni Kim Jong-un ay isang kahanga-hangang halo ng kasaganaan, lihim at mahigpit na seguridad. Sa pusod ng kanyang mga paglalakbay sa ere ay matatagpuan ang Ilyushin Il-62M, isang eroplano mula sa ere ng mga Soviet na naging isang lumilipad na fortress. Kilala bilang Chami-1 bilang parangal sa pambansang ibon ng Hilagang Korea, ang Agila. Ang eroplanong ito ay simbolo ng kapangyarihan at kasaganaan. Ang Ilyushin Il-62M, orihinal na ideya noong dekada ng 1960, noon ay ang pinakamalaking eroplano ng mga pasahero sa buong mundo. Na may higit sa 20 metro na haba, orihinal nitong maaaring maghatid ng halos 200 pasahero. Gayunpaman, ang bersyon ni Kim Jong-un ay malayo sa isang komersyal na eroplano. Ang interior ay ganap na pinabago upang tugunan ang mga mataas na pamantayan ng pinunong ito. May rolyo sa luho na mga upuan ng puting katad, mga brilyanting mga mesa ng kahoy ng jacaranda at mga ashtray ng kristal na nagbibigay kulay sa kabin, na lumikha ng isang di matatawarang palasyo ng kasaganaan. May mga advanced na entertainment system din ang eroplano na tiyak na nagbibigay ng kaginhawahan at estilo kay Kim Jong-un habang siya ay naglalakbay. Gayunpaman, ang kasarapang dulot ng luho ay isa lamang sa aspeto ng mga biyahe sa ere ni Kim Jong-un. Mahalaga ang seguridad at ang Ilyushin Il-62M ay nilagyan ng iba't ibang hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng pinuno. Kabilang ang mga elektronikong kontrasalakay upang maiwasan ang posibleng banta. Ang mga sistemang ito ay maaaring makaapekto sa mga radar at pakikipag-ugnayan ng mga kaaway na nagiging hadlang sa pagtutok o pagmimintis ng eroplano ng mga kalaban. Bukod dito, madalas kapag nag-take off si Kim Jong-un, kasama niya ang mga escort ng mga eroplano ng paksyon, nagbibigay ng karagdagang proteksyon, handang kumilos sa harap ng posibleng banta habang nasa ere. Ang mga pamantayan sa pagsakay sa ere ni Kim Jong-un ay kasing lihim sa kanya mismong pinuno. Halos hindi niya iniuulat ang kanyang mga plano ng maaga, pinananatiling sekreto ang kanyang mga galaw. Ang pagiging maingat na ito ay isang diskarte upang panatilihin ang posibleng mga kalaban sa kahinaan at mapanatili ang elemento ng sorpresa. Kapag naglalakbay sa eroplano, karaniwan ng nasa mga misyong pangdiplomatiko ng mataas na panganib si Kim Jong-un. Halimbawa, noong 2018, nagtungo siya sa kanyang unang internasyonal na biyahe sa eroplano mula nang siya ay umupo sa kapangyarihan noong 2011, lumilipad patungo sa China upang magtagpo kay Presidente Xi Jinping, isang mahalagang yugto para sa diplomasya ng Hilagang Korea. Ang pagpili sa Ilyushin Il-62M para sa mga biyaheng ito ay kahalintulad na praktikal at simboliko dahil may taglay itong lawak na mga 10,000 kilometro. Pinapayagan na makarating sa mga destinasyon tulad ng Singapura at Beijing nang hindi kailangang magpalipad. Ang kakayahang ito ay esensyal upang mapanatili ang lihim at kaligtasan ng mga biyahe ni Kim Jong-un. Gayunpaman, ang edad ng eroplano ay nagdulot ng ilang mga alalahanin. Ang Ilyushin Il-62M ay isang lumang eroplano at lumitaw ang mga tanong
ukol sa kanyang mechanical na katiyakan at kakulangan ng mga modernong sistema ng komunikasyon. Bagaman may mga alalahanin na ito, ang jet ay nananatiling pinipiling paraan ng panghimpapawid na transportasyon ni Kim Jong-un. Bukod sa Ilyushin Il-62M, madalas nakasama sa panghimpapawid na segwimyento ni Kim Jong-un ang isang eroplano ng kargamento. Ang eroplanong ito ay nagdadala ng mahahalagang kagamitan para sa mga paglalakbay ng pinuno tulad ng kanyang limusina. Gayunpaman, mayroon itong mga limitasyon ang eroplanong pangkargamento. Hindi ito kayang lumipad ng malayo na may buong kargamento at marahil ay mga ilangan ng mga hinto para sa pagre-refuel sa buong biyahe na nagdagdag ng isa pang antas ng komplikasyon sa mga plano ng paglalakbay ni Kim Jong-un. Kaya, ang kanyang mga paraan ng paglalakbay ay kasing kakaiba at misteryoso tulad ng lalaking ito. Ang pangkrus na transportasyon ni Kim Jong-un ay isang kapistahan ng lihim at kaligtasan sa kanyang mga paglalakbay sa lupa. Ang mga kilos ng lider ng Hilagang Korea ay maingat na naipaplano at isinasagawa upang siguruhin kanyang kaligtasan at panatilihin ang isang palamuti ng misteryo. Maglalakbay tayo sa mga kilalang paraan at sa mga hakbang sa kaligtasan sa paligid ng kanyang mga paglalakbay sa lupa, kabilang ang paggamit ng mga sasakyan ng luho, posibleng mga ruta ng paglalakbay at mga protokol sa kaligtasan. Isa sa mga pinaka-iconic na simbolo ng paglalakbay sa lupa ni Kim Jong-un ay ang kanyang armored na limusina Mercedes-Maybach. Ang sasakyang ito, ayon sa ulat, na nagkakahalaga ng mahigit $1 milyong ay hindi lamang isang dekalidad na sasakyan, kundi isang kalakhang paang lusog. Ang limusina ay mayroong kakayahang hindi mapenetrante sa bala at bomba na pinlano upang tanggihan ang mga atake na magpapanginabangan ng karamihan sa ibang mga sasakyan. Mayroon itong mga gulong na patuloy na umaandar kahit na natastas, na nagpapahintulot na magpatuloy ito sa galaw kahit na ang mga gulong ay natastas. Ang mga sasakyang pasahero ay nakasara upang protektahan laban sa mga chemical attack na nagbibigay ng seguridad kay Kim Jong-un laban sa anumang banta. Ang limusina ay bahagi ng isang malaking convoy na sumusunod sa kanyang mga biyahe, kung saan ang mga leading cars ay nagtatakda ng ruta, ang mga escort vehicles ay nagbabantay sa limusina at may mga karagdagang sasakyan na sumusunod sa huli. Ang convoy ay maingat na naipaplano at ipinatutupad, kung saan bawat sasakyan ay may partikular na papel sa pangangalaga sa pinuno. Ang mga leading cars ay naghahanap at nagpapahina ng mga posibleng banta, habang ang mga escort vehicles ay nagdaragdag ng karagdagang layer ng proteksyon. Ang buong operasyon ay isang markadong gawaing logistik, itinatag upang panatilihing ligtas si Kim Jong-un at ang kanyang mga kilos ay nasa lihim. Ang mga paglalakbay ni Kim Jong-un ay hindi lamang nauukol sa seguridad, kundi pati na rin sa pagpapakita ng kapangyarihan at prestihiyo. Noong kanyang pagbisita sa Russia noong 2019, siya ay sumakay sa kanyang armored limousine Mercedes-Maybach na dinala sa kanyang eksklusibong tren. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng yaman at kapangyarihan na nagpapakita ng kanyang kakayahan na kumilos ng independyente sa harap ng mga internasyonal na parusa. Tungkol sa mga parusa, karapat-dapat banggitin na marami sa mga sasakyang deluxe na ginagamit ni Kim Jong-un ay pinaghihinalaang itinulak papasok sa Korea ng Norte. Isang ulat mula sa United Nations noong 2021 ay nagturo ng isang pagsusumikap na magpadala ng deluxe vehicles na may halagang higit sa $1 million mula sa United Arab Emirates patungo sa Ningbo, China, na may hangarin na ihatid sa Korea ng Norte. Bagaman mayroong mga internasyonal na parusa na gawang mapanatili ni Kim Jong-un ang kanyang flota ng sasakyang deluxe na nagdagdag pa ng maraming misteryo at intriga sa kanyang mga paglalakbay.
Ang paglipat ni Kim Jong-un ay hindi lamang usapin ng paglipat mula isang lugar papunta sa iba. Ito ay isang maingat na koordinadong operasyon, inilalarawan upang siguruhin kanyang proteksyon at patunayan ang kanyang kapangyarihan. Ang paggamit ng armored limousines, secret trains at malaking convoy ng seguridad ni Kim Jong-un ay patunay sa mga pagsisikap na ginagawa niya upang protektahan at panatilihin ang kanyang imahe bilang pinakamataas na leader ng Hilagang Korea. Gayunpaman, lampas pa rito ang kanyang mga travel arrangements, kabilang ang isang network ng mga underground tunnels at secret routes. Pinaniniwalaan na ang mga tunnels na ito ay nag-uugnay sa mga estratehikong lugar sa Pyongyang at iba pang bahagi ng bansa na nagbibigay daan sa kanya upang mag-transition ng mabilis at maingat. Armado ng advanced communication systems at extensive security measures, ang mga tunnels ay halos hindi mapasok. Isa sa mga pinakakagulat-gulat na aspeto ng paglalakbay ni Kim Jong-un ay ang kanyang kahusayan sa pag-iwas sa pagtuklas. Madalas niyang ginagamit ang mga pekeng impormasyon at nagpapadala ng convoys ng sasakyan papunta sa iba't ibang mga lugar upang ilihis ang posibleng banta habang siya naman ay pumunta sa kabilang direksyon. Ang antas ng pandaraya at pagiging lihim nito ay walang kaparis na nagbibigay kahulugan sa misteryo na bumabalot sa kanyang paglalakbay. Ang mga sikretong paraan ng paglalakbay ni Kim Jong-un ay isang leksyon sa pandaraya, seguridad at detalyadong pagpaplano. Nakabalot sa kahalumigmigan sa maayos na dahilan, ang mga kilos ng lider ng Norte Koreano ay protektado ng mga kahangahangang at epektibong taktika. Isa sa mga pinakamakalaglag pusong bahagi ng mga biyahe na ito ay ang paggamit ng mga doppelgangers na sumasailalim sa matinding pagsasanay upang gayahin hindi lamang ang kanyang hitsura, kundi pati na rin ang kanyang mga galaw, paraan ng pananalita at pati na ang kanyang paraan ng paglakad. Ang proseso ng pagpili para sa mga itong katawang-katawang kahawig ay labis na mahigpit. Kailangan ng mga kandidato ay eksaktong magtugma sa taas at estruktura ni Kim Jong-un. Pagkatapos, sila ay sumailalim sa isang masusing pagsusuri ng kanilang mga background, nakasama ang pagsisiyasat sa kanilang mga pamilya upang hanapin ang posibleng panganib sa seguridad. Kapag napili na, ang mga itong kahawig ay sumasailalim sa isang masusing pagsasanay upang matutunan ang gayahin ang lahat ng galaw ni Kim Jong-un. Ang pagsasanay ay napakadetalyado na kahit ang mga malalapit na kaalyado ng leader ay madaling maingganyo. May iba't ibang layunin ang paggamit ng mga katawang-katawang kahawig. Una, nagdudulot ito ng kaguluhan sa mga posibleng mamamatay tao o espiya. Kung hindi makilala ng isang manlalaban kung alin ng tunay na Kim Jong-un, ang kanilang tsansa ng tagumpay ay malaki ang pagbaba. Pangalawa, pinapayagan nito ang tunay na Kim Jong-un na maglakbay ng may higit na kalayaan at mas mababang panganib. Samantalang isang kahawig ang nagpapakita sa publiko, maaaring ang tunay na leader ay nasa ibang lugar. Isa pang aspeto ng seguridad sa paglalakbay ni Kim Jong-un ay ang paggamit ng mga avyon na pambola. Habang sila ay naglalakbay sa ere, karaniwan ng may mga iba't ibang eroplano na sangkot. Halimbawa, noong kanyang pagbisita sa Singapura para sa summit kasama si Donald Trump, 3 eroplano ang umalis ng Pyongyang. Ang estratehiyang ito ay para makalito sa posibleng panganib. Kung hindi makadetermina ang isang kaaway kung aling eroplano nandoon si Kim Jong-un, ang kanilang kakayahan na atakihin siya ay malalang nasasakripisyo. Ang mga pekeng eroplano na ito ay hindi lamang mga walang laman na balat. Sila ay lubos na may kumpletong tripulasyon at kagamitan upang panatilihin ang ilusyon na ang pinuno ay maaaring nasa isa sa kanila. Ang mga eroplano mismo ay nagpapakita rin ng interes. Karaniwan nang bumibiyahe si Kim Jong-un
sa isang ilang kalayuan na eroplanong Ilyushin Il-62 mula sa era ng Sobyet na binago upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Ang eroplanong ito ay may mga sistemang pangkomunikasyon sa tuktok, mga magarang looban at mga advanced na mga seguridad. Ang pagpili ng isang mas lumang modelo ng eroplano ay sinasadya. Ang eroplanong ito ay mas hindi maaaring matrack ng mga modernong sistema at ang mga pagbabago nito ay gumagawa nito ng isang matibay na kastilyo sa kalangitan. Sa lupa, ang seguridad ni Kim Jong-un ay labis na detalyado. Ang kanyang mga personal na guarda-costas ay bahagi ng pangunahing tanggapan ng mga nakadugtong, kilala rin bilang opisina ng Partido Sentral No. 6. Ang mga guarda-costas na ito ay nire-recruit mula sa Korean People's Army at dapat sumunod sa mahigpit na pamantayan sa pagpili, kabilang ang mga kinakailangang taas at pisikal na kahandaan. Sila ay dumadaan sa malawak na pagsasanay sa mga sining ng militar, pagsasagawa at mga teknik sa pag-iwas. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay bumuo ng isang sukdulang proteksyon sa paligid ni Kim Jong-un, patuloy na nagmamantini ng 360-degree na paningin sa paligid ng leader. Ang sukdulang ito ay binubuo ng iba't ibang mga layer na may mga guarda-costas na nakalagay sa unahan, sa gilid at sa likod ng leader. Ang mga guarda-costas ay hindi lamang mga kalamnan. Sila ay mga mahusay na nakapagpag-aral na bantay. Ang pangunahing kakayahan sa pagtatanggol ay matatagpuan sa pagtukoy at pagsawata ng mga banta bago ito maging malapit. Para dito, ginagamit ang sinaunang at modernong paraan ng komunikasyon tulad ng espesipikong mga ID, tinatawag na mga password at mga headset ng radyo. Bagaman may dala silang baril, ang kanilang pinakamahusay na sandata ay ang kasanayan sa pakikipaglaban sa labanan ng katawan at kakayahan sa pagkilala ng posibleng panganib sa kapaligiran. Bukod sa direktang grupo ng mga bodyguard, nagbibigay ang command ng mga karagdagang layer ng seguridad. Sila ang responsable sa pangangalaga sa mga pasilidad sa anumang lugar na pupuntahan ni Kim Jong-un, maging ito man ay kanyang opisina, tirahan o hotel sa ibang bansa. Nagtatag sila ng iba't ibang mga linya ng seguridad na umaabot hanggang kalahating kilometro mula sa lokasyon ng lider, kabilang ang pangangalaga sa mga kalsada, pader at iba pang infrastruktura. Nag-aalaga rin ang command ng logistikang at pang-technical na suporta na nagtitiyak ng ligtas na linya ng komunikasyon, cybersecurity at pati ng pagsusuri sa mga pagkain at inumin. Sa habagatang Korea Summit noong 2018, halimbawa, naglakbay si Kim Jong-un papunta sa bansa gamit ang Boeing 747 ng Air China. Upang siguruhing protektado siya, nagreserba ang command ng isang buong palapag sa Hotel St. Regis na nag-aalok ng pinakamalaking privacy at seguridad. Isa sa pinakamapansing bahagi ng sistema ng seguridad ni Kim Jong-un ay ang mga pulsing mga bodyguard. Sila ay unang nakita noong Inter-Korean Summit noong Abril 2018 at muli sa habagatang Korea Summit na tumatakbo sa tabi ng limusina ng leader, bumubuo ng isang umaandar na tanggulan sa paligid ng sasakyan. Ang pagpapakita na ito ay hindi lamang para sa demonstrasyon, kundi isang lubos na koordinadong hakbang sa seguridad. Ang mga bodyguard na kumikilos ay bumubuo ng direktang linya ng depensa at sila ay naitatrain na gumalaw agad sa anumang banta. Ang logistika ng paglalakbay ni Kim Jong-un ay mahigpit na pinamamahalaan ng militar. Bawat detalye ay maingat na binabalangkas mula sa ruta patungo sa destinasyon hanggang sa timing ng bawat pagkilos. Ang plano na ito ay nakaaapekto sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng Hilagang Korea tulad ng Ministry of State Security at Korean People's Army. Ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang ito ay perpekto
na nagbibigay ng kasiguruhan na ang lahat ng aspeto ng biyahe ng pinuno ay nasasaklaw. Mga sikretong biyahe ng tren. Ang mga sikretong biyahe ng tren ni Kim Jong-un ay isang kahangahangang halo ng kasaganaan, seguridad at estratehikong pagpaplano. Ang olive green na tren na dekorado ng isang kakaibang yellow stripe ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang naglalakbay na palasyo na idinisenyo upang protektahan ang isa sa pinakamamysterious na leader sa mundo. Sa loob nito, ang tren ay nagiging isang oasis ng kasaganaan. Ang mga hanay ng pink leather na upuan ay nag-aalok ng komportabling pagkakaayos ng upuan para kay Kim at ang kanyang pangkat. May state-of-the-art na conference rooms ang tren na nagbibigay daan kay Kim na magdaos ng mga pulong at manatiling konektado sa kanyang pamahalaan sa buong oras. Ang mga kwarto ay idinisenyo upang magbigay ng maximum na kaginhawaan na nagtitiyak na si Kim ay makapagpahinga at sumigla habang naglalakbay. Ang elegansya ay umabot sa dining car kung saan maaaring tamasahin ng mga pasahero ang isang menu na katumbas ng pinakamahuhusay na restaurant. Fresh lobster, pork barbecue at mga bote ng fine French wine ay ilan lamang sa mga pagkaing maaring pagpilian. Ang mga kabataang babae, iniharap bilang lady conductresses, ay nagbibigay aliw sa mga bisita sa pamamagitan ng pag-awit na nag-aambag sa isang kakaibang karanasan. Sa kanyang aklat, Orient Express, iniulat ng opisyal na Ruso na si Konstantin Pulikovsky na maaari kang mag-order ng alinmang putahe mula sa kusina ng Russia, China, Korea, Japan at France habang nakasakay kay Kim Jong-il noong 2001. Ang seguridad ay prioridad sa panahon ng biyahe ni Kim Jong-un. Ang kanyang tren na tinatawag na Mobile Fortress ay mayroong bintana na balaraw-proof, walls at reinforced floors upang maglaban sa mga pampasabog. Ayon sa impormasyon mula sa Ministry ng Unifikasyon ng Timog Korea, ang tren ay may mga armas na pang-atake at isang helikopter para sa mga sitwasyon ng emerhensya. Sa panahon ng biyahe, hinihiling ng Pyongyang ang presensiya ng mga guwardya sa tabi ng riles, sumusunod sa mga patakaran ng kaligtasan na katulad sa ginamit noong bisita ni Kim sa Hanoi. Ang mga biyahe ng tren ay iniingatan na misteryo. Ang tren ay naglalakbay sa gabi upang iwasan ang pagkahuli, walang pampublikong pagsisiwalat ng ruta. Isang pangalawang tren ang kasunod ng komposisyon na nagdadala ng koponan ng seguridad at kagamitan, nagsasanay ng ilang kilometro bago ito para tiyakin ang kaligtasan ng ruta. Ang komplikadong operasyong logistika na ito ay naglalayon na mapanatili si Kim Jong-un ng ligtas at ang kanyang mga biyahe ay discreet. Sa bigat ng matind na armadura at kagamitan, maingat na umaandar ang tren sa 25 kilometro bawat oras. Iniigkot ang 90 bagon na may panangga at ang lahat ng kagamitan na nakabalot. Bilang sa pagiging napakabagal nitong paraan ng transportasyon, tumagal ng 7 oras ang biyahe ni Kim papuntang Vietnam upang makipagtagpo sa dating presidente ng EUA, si Donald Trump. Gayunpaman, may mga bentahe ang paggamit ng tren kumpara sa paglalakbay sa ere, kabilang ang mas malaking kakayahang umangkop sa mga hindi inaasahang pangyayari at posibleng atake, kung saan mas malaki ang tsansang mabuhay kumpara sa isang pangyayaring kinasasangkutan ang isang eroplano. Mahirap din ang pagtukoy ng ruta ng tren, nagdagdag ito ng isang karagdagang antas ng kaligtasan. Ang mga biyahe ni Kim Jong-un sa pamamagitan ng tren ay hindi lamang tungkol sa kasaganaan, ito ay estratehiko. Matapos lumisan mula sa kabisera ng Korea del Norte, Pyongyang, nasabing nakita ang tren ni Kim sa lungsod ng Ussurisk sa Rusya sa hilaga ng Vladivostok. Mula roon, pinakabit niya ito sa isang bagong lokomotive at nagpatuloy sa Trans-Siberian Railroad patungong Khabarovsk,
o marahil sa Komsomolsk sa Amur. Ang biyahe ng 608 kilometro mula Pyongyang hanggang Vladivostok ay humahaba ng mga 20 oras. Mula nang siya ay maging Pangulo noong 2011, si Kim Jong-un ay nagawa ng 7 biyahe sa internasyonal at 2 beses tumawid sa hangganan ng Timog Korea. Kadalasang gamit ang kanyang tren sa karamihan sa mga pangunahing pagbisita. Mula sa kanyang paglalakbay sa Beijing noong 2018 hanggang sa summit sa Hanoi noong 2019, kasama ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, ang tren ay naging kanyang pinakapaboritong transportasyon. Bagaman hindi takot si Kim Jong-un na lumipad, tulad ng makikita sa kanyang 7 naunang paglalakbay sa internasyonal, madalas ay pinipili niya ang kanyang tren dahil sa mga estratehikong benepisyo. Ang kanyang pribadong eroplano, ang Chamay-1, na kinikilala ang pambansang ibon ng Hilagang Korea, ay isang Russia Ilyushin 62 mula sa panahon ng Cold War. Nag-aalinlangan ang mga analyst sa kanyang katiwalian dahil sa kanyang edad at posibleng mga problema sa pagmamantini. Noong 2018, sa kanyang paglalakbay sa Singapore upang makipagkita sa Pangulo Trump, ginamit ni Kim ang isang Boeing 747 mula sa Air China na ibinigay ng Beijing. Ang eroplano ay umalis na may karaniwang flight number, ngunit binago ang kanyang call sign habang nasa flight. Ipinapahayag ng mga analyst, ang hakbang na ito ay upang magbigay kapanatagan sa mga pangamba sa seguridad ni Kim at tiyakin na hindi ma-exclude ang China sa summit. Bagamat itong bihirang aksyon ng diplomasya, nabigo ang mga usapan ni Kim at Trump noong 2019. Gayunpaman, ang kombinasyon ng tren at peking eroplano ay nagpapakita kung gaano kalalim ang handang gawin ni Kim Jong-un upang tiyakin ang kanyang kaligtasan at panatilihing lihim ang kanyang mga paglalakbay. Nagsimula ang pagsusuri sa mga mararangyang yacht ni Kim Jong-un sa Wonsan, isang baybaying lungsod na naglilingkod bilang pribadong takas para sa pamilya Kim. Ang lugar ay may kasamang mga pribadong villa, mga dalampasigan at isang malaking workshop ng mga barko na sentro ng mga maritime adventures ni Kim Jong-un. Lumilitaw sa mga larawan ng satellite sa dulo ng 2000s na mayroong pangmatagalang workshop ng mga barko sa loob ng kagubatan ng Wonsan, kung saan iniisip na naroon ang ilan sa pinakamapaganda at masasayang sasakyang pandagat ng pamilya Kim. Isa sa mga ito ay ang Princess 95 My Yacht, isang sasakyang pandagat na may sukat na 95 piye na nagpapakita ng katarungan ni Kim Jong-un sa luho. Gawa sa grupo Princess Yachts ng United Kingdom, ang yacht na ito ay bahagi ng mamahaling grupo LVMH, kilala sa mga tatak tulad ng Louis Vuitton at Christian Dior. Nagpapalibot sa kontrobersya dahil sa mga sanksyon ng UN sa pagbili ng mga luho ng Korea ng Norte. Ang Princess 95 ay hindi lamang isang simple yacht. Ito ay isang floating palace na may malawak na deck, mga magara at maluwang na kabin, espasyos na lugar ng pampasaherong at pagkain, at may kakayahan para sa hanggang sa 10 tao na may walang kapantayang elegansya. Ipinroduce upang siguruhing maximum na kaginhawaan at luho. Ang yacht na ito ay nagbibigay daan kay Kim Jong-un at sa kanyang mga kaakibat na maglakbay ng may estilo. Habang sa isang biyahe na 3 araw sa tabi ng silangang baybayin ng Korea ng Norte noong Mayo 2013, si Kim Jong-un ay nakitang nagsasagawa ng inspeksyon sa fishing station ng Agosto 25 na may isang luho yacht sa likuran, marahil ang Princess 95 Mai, na kumukumpirma sa pagkakaroon ng yaman na barko sa flota ni Kim Jong-un. Ang distinktibong estilo ng hardtop roof at ang mga suporta ng stainless steel ng yate ng Princess 95 Mai ay perpektong nagtatambal sa kanilang mga detalye na nag-iiwan ng kaunting alinlangan tungkol sa kanilang pagkakakilanlan. Ngunit paano nakaakit si Kim Jong-un ng isang napakaluwag na yate kahit na may mga mahigpit na internasyonal na mga parusa?
Ang sagot ay matatagpuan sa lihim na mundo ng maritime na transportasyon. Ang malalaking barko ng kargamento, kilala bilang yate carriers, ay madalas na ginagamit sa transportasyon ng mga yate ng luho. Ang mga sasakyang ito ay maaaring diskarteng itinatago sa loob ng mga barko ng container, protektado mula sa mapanghihinalang mga mata ng mga container at lona. Isa sa mga kumpanyang sangkot sa lihim na operasyong ito ay ang Global Unity Shipping, isang kumpanya na nasa dalian na sinpesyalisa sa pagbibigay ng kumpletong mga serbisyo sa transportasyon para sa Hilagang Korea. Sa isang flota ng pimpina ng mga barko at isang kupunan ng 242 na mga empleyado, naglalaro ang Global Unity Shipping ng isang napakahalagang papel sa pagtransporta ng mga luho sa sekretong estado. Kasama ng iba pang mga kumpanya, pinaniniyak ng Global Unity Shipping na ang mga yate ni Kim Jong-un ay maihatid sa isang diskretong paraan, iniiwasan ang internasyonal na pagsusuri. Hindi limitado ang flota ni Kim Jong-un sa Princess 95 Mai. Ang Princess 98 Mai, isang na-update na bersyon ng 95 Mai, ay isa pang hiyas sa kanyang koleksyon. Ang yate na ito, na may halagang higit sa 8.7 milyon, ay may isang disenyo ng interior na eksklusibo mula sa Italianong designer ng mga bag Fendi. Ini-describe ito ng mga kritiko bilang isa sa pinakaluwag na mga sasakyang napagawa kailanman ng Princess. Halos pareho ang Princess 98 Mai sa 95 Mai, ngunit 3 paa na mas mahaba, nag-aalok pa ng mas maraming espasyo at luho dahil sa kanyang 3 mga deck na may mga tuluyan para sa tauhan at mga lugar ng pakikisama. Pinatutunayan nitong si Kim Jong-un at ang kanyang mga kasuguan ay mabiyahe ng may pinakamalaking kaginhawahan at estilo. Ang pagkahumaling ni Kim Jong-un sa mga yate ng luho ay hindi bagong phenomenon. Ang kanyang ama, si Kim Jong-il, ay mayroon ding kagustuhan para sa mga opulenteng mga sasakyang pandagat. No 2009, isinara ng Italia ang pagbenta ng 2 yate ng Azimuth na nakalaan para sa pamilyang Kim na binanggit ang mga parusa ng UN sa mga luho na produkto. Kahit dito, nagawa pa rin ng pamilyang Kim na magkaroon at panatilihing isang flotang mga luho na yate na nagpapakita ng kanilang kakayahan na talunin ang mga internasyonal na mga paghihigpit. Subversibo na mga detalye sa seguridad. Kapag tungkol sa mga lihim na paglalakbay ni Kim Jong-un, walang anumang iniwan sa kapalaluan ng Korea ang lahat. Ang seguridad ng Leader Supremo ay isang mabusising operasyon na kinapapalooban ng iba't ibang mga layer ng proteksyon at isang elite na puwersa na binubuo ng mga bodyguard at military unit. Sa sentro ng operasyong ito ay ang pangunahing tanggapan ng mga kaagapay, kilala rin bilang sentral na tanggapan ng partido. Ang elite na unit na ito ay responsable sa agarang proteksyon kay Kim Jong-un at binubuo ng mga mabusising pinili sa mga rekruta mula sa hukbong bayan ng Korea. Ang proseso ng pagpili para sa mga bodyguard na ito ay lubos na mahigpit. Dapat ay tumugmang ang mga aplikante sa partikular na mga kwalifikasyon tulad ng pagiging halos pareho ng taas ni Kim Jong-un at walang anumang depisit sa mata. Bukod dito, dapat ay ipakita ang kanilang kakayahang higit sa karaniwan sa pagtutok sa target at sining ng pangmadaling pananakit. Kabilang sa pagpili ang masusing pagsasaliksik ng background na umabot hanggang sa 2 henerasyon na nagsusiguro na tanging yaong may di mapapagibayong katapatan sa rehimen ang pipiliin. Marami sa mga bodyguard ay may kaugnayan sa pamilya Kim o iba pang mga elite na pamilya na mas nagpapalakas ng kanilang katiyakan. Pagkatapos ng seleksyon, sila ay sumasailalim sa isang mabusising pagsasanay na katulad sa mga puwersa ng mga espesyal na operasyon ng hukbong bayan ng Korea. Ang pagsasanay na ito ay sumasaklaw sa paggamit ng baril, mga teknik ng paglalayag, iba't ibang sining ng pangmadaling pananakit, pati na rin sa mga hamon ng pisikal na katibayan.
at pagsasanay sa pag-uugali. Ang mga bodyguard ay inihahanda upang mapuksa ang anumang nakikitang panganib sa pamamagitan ng kanilang mga kamay at katawan na nagiging lubos na epektibong puwersa. Sa tuwing naglalakbay si Kim Jong-un, bumubuo ang kanyang mga bodyguard ng isang bilog ng proteksyon sa paligid niya, nagmamanman sa 360 na antas pareho ng mga taong malapit at ng kapaligiran sa paligid. Ang singsing na ito ay binubuo ng 3 hanggang 5 mga bodyguard, kabilang na ang direktor ng pangunahing tanggapan ng mga ayudante na kasama niya na umuupo sa harap o nananatili sa unahan nito. Nasa tabi niya ang 4 hanggang 6 na mga bodyguard, may 2 hanggang 3 nasa kanang bahagi niya at 2 hanggang 3 nasa kaliwa niya. Sa likod, may 4 hanggang 5 pang mas maraming mga bodyguard. Ang mga bodyguard na ito ay ilan sa mga kaunting mamamayan ng Hilagang Korea na autorisado na magdala ng armas sa sulyap sa kanilang leader. Karaniwan ay isang semi-automatikong armas at isang reserbang armas. Bukod dito, may mga espesipikong badge at pins ang mga gwardya para sa bawat partikular na kaganapan upang malabas ang kanilang pagkakakilanlan at sinusunod ang isang serye ng mga salita-senyas at code phrases. Tinatayang mayroong 200 hanggang 300 kawani ang pangunahing tanggapan ng mga ayudante kung saan karamihan sa kanila ay mga bodyguard at ang iba pa ay mga driver at technical staff. Bagaman may ilan sa mga bodyguard ng leader na may mahabang karera, ang karamihan ay nagtatrabaho sa tungkuling ito lamang sa loob ng 10 taon. Tiyaking sila ay nasa pambihirang pisikal na kondisyon at palaging handang protektahan ang leader. Bukod sa direktang proteksyon na ibinibigay ng pangunahing tanggapan ng mga ayudante, mayroong isa pang unit ng seguridad na binubuo ng pangalawang at pangatlong linya ng depensa sa paligid ni Kim Jong-un. Ang unit na ito ay pangunahing may responsibilidad sa pisikal na seguridad ng mga lugar kung nasaan man siya, kasama na ang opisina, pribadong tirahan, o mga lugar na kanyang binisita sa loob at labas ng bansa. Ang mga tauhan ng unit na ito ay sumasailalim sa isang proseso ng seleksyon at pagsusuri na katulad ng mga bodyguard ni Kim Jong-un sa pangunahing tanggapan ng mga ayudante, kung saan marami sa mga ito ay inilipat mula sa pangunahing tanggapan patungo sa bagong unit. Ang mga kalalakihan at kababaihan na ito ay nagpapatupad ng iba't ibang suportang misyon para kay Kim Jong-un. Sila ay namamahala at nagmamantini ng ligtas na mga linya ng telepono na ginagamit ng leader, nagbibigay ng mga computer na ginagamit niya, at pinapangalagaan ang seguridad ng impormasyon. Bukod dito, sila ang nagdadala ng pagkain, inumin at sigarilyo na inihahabilin ni Kim Jong-un habang naroroon sa Singapura at sinusuri ang anumang pagkain o inumin bago ito ihain sa kanya. Ang mga gwardiya ay mayroon ding isang departamento medikal kung saan ang kanilang mga personal na doktor at kupunan ng kalusugan ay nagtatrabaho. At hindi bababa sa 2 mga profesional na ito ay sumasama sa kanya saan man siya magpunta. Sa mga termino ng personal na kaligtasan ni Kim Jong-un, ang komando ng mga gwardiya ay nagtatag ng 2 sa 3 mga linya sa labas sa paligid niya, at karaniwan ay nakatuon sa mga lugar na kanyang pinagtatrabahuhan, tinutuluyan o binibisita. Ang komando ng mga gwardiya ay gumagawa ng isang linya kaagad pagkatapos ng grupo ng mga kasamang taga-seguridad sa paligid niya, sinundan ng isang ikatlong linya sa labas na malapit sa mga kalsada, bakod o anumang iba pang infrastruktura sa loob ng 1 milya na distansya. Ang istrukturang ito ng personal na kaligtasan na may 3 antas ay halos kakaiba sa mga pinuno sa buong mundo. Samantalang ang mga kasamang taga-seguridad na naglalakbay ay isang nakapagpapahanga na eksena, ang karagdagang mga antas ng kaligtasan na mas pinalalim at hindi agad na napapansin,
ang nagpapakita ng kakaibang pagsisikap na kanilang ginagawa upang siguruhing mapanatili ang dinastiya ni Kim. Ang masalimuot na aparatus ng kaligtasan na ito ay nagpapakita ng mga ekstremo na ginagawa ng Hilagang Korea upang protektahan ang kanilang pinuno. And kung nasiyahan ka sa video na ito, tingnan ang aming mga iba pang kahanga-hangang nilalaman sa aming channel. Salamat sa panunood at umaasa kaming makita ka sa susunod na video.